Maraming salamat po. Una talagang malaking pasasalamat po sapagkat kailangan ako nagkaroon ng ganitong forum sa UP. At ngayon lang nagkaroon ng pagkataon at pakinggan ang dalawang doktor na tinatalakay yung scientific basis ng ating pinagdidebatehan. 6 po yung RH bills na nakasalang sa mababang kapulungan. Isa sa Senado, bali 7, ano po? Ilan sa inyo ang nakabasa na ng lahat? Pakitaas lang ng kamay. Isa. Ilan sa inyo nakabasa ng isa man lang sa 7? Ilan? Mas marami yung may opinion sa bill kaysa nakabasa. No? Don't feel bad because I don't believe the numbers in Congress are much better. Palagay ko hindi natin kayang talakayin yung itong bill in 20 minutes. Kaya ang gagawin po natin, tingnan na lang natin yung the major proposals in the bills, the 4 proposals. And hiwalayin natin yung major proposals from the rest. No? Let us pretend that we already have a consolidated bill. Nang sa ganon, madali ang ating pag-uusap. Pero bago ako dumako diyan, gusto ko nang daanan ng ilang punto na natin napakinggan. Yung sinasabi ng ating kaibigan from POPCOM and DOH, yung pong inverted pyramid, yung pong dulo, nasa baba na po yun. Wala nang bata. Yun ang inverted pyramid. Yung ating pyramid, normal pa po, yun ang healthy. Maraming bata na susuporta dun sa mga matatanda. Yun po, ibig sabihin nun. At saka pagbatang population po. Pagbatang population, yun ang bata po yung average workforce. Ibig sabihin, mas maraming taon na magtatrabaho yung Pilipino kaysa yung Europeo na puro na matatanda. Sa Japan, I think 42 years old ang average. Mawawala ng Hapon kung hindi maligtas ng robots at saka mga migrants. So, ngayon po, yung pag-aaral natin ng population, hindi po ako demographer, pero mayroon akong mga kaibigang mga demographers po sa iba't ibang parte ng mundo. Si Nicholas Eberstadt po, isa sa mga pinakatanyag na demographers. Meron pong artikulo ngayon sa November-December issue ng Foreign Affairs. Foreign Affairs po, yan ang pinaka-prestigious journal sa Amerika po. The Eastern Establishment. Nandun po yung artikulo on demographic implosion in the First World. Yung kaibigan ako sa Sorbonne, si Professor Dumont, matagal na po niya sinasabi, ng Europa, mabuburan na po yan kung hindi may ligtas na mga South Asians, mga Afrikano, at mga Pilipino. Yan po ang storya ng population. Kaya hindi po yung size lang ating titingnan, kundi yung structure po ng population. Importante po yan. Marami po tayo. Ang ating population growth rate is only 1.9. Maliit na po yan. Kaya lang, patuloy ang pagdami ng Pilipino kasi po, kunti na po ang namamatay. May mga, para po natin mga gurang na nandito pa, no? Yeah. Many years ago, at a certain age, wala na yung mga kapareho ko. Nasa libingan na yan. Pero ngayon, mahaba po ang buhay ng tao. In spite of the maternal mortality rates na pinag-usapan natin kanina. So, ang problema po ng mundo ngayon, hindi yung overpopulation o yung
sabi sa propaganda, yung population explosion, kundi yung depopulation. Depopulation. Receding population ng mundo. At ito po nag-uumpisa dun sa mga developed countries. Tinutulak po ito. Sabi ni Eberstadt, mas maraming developing countries ngayon ang low fertility rates. Kaya ang buong mundo, ito po ang nagiging sakit. Hindi po yung pagdami ng tao, ang sakit ng mundo o ng Pilipinas. Kundi yung pagkukunti. Nawawalan po ng tao ng mundo. So, okay, these are just some of the points. Ako'y natutuwa na sinasabi na rin sa pro-life na siya ngayon, magkasama na po kami. Pero problema po sa Amerika, mga abortionista, tawag nila sa kanila pro-life kasi binubuhay daw nila yung mga nanay pero pinapatay yung mga sanggol. So may problema yung pro-life definition. Okay. Now, yung RH bill has been described as a health measure. Last Congress, 14th Congress, nasa Committee on Health and Women, tama ko Riza? Health, okay. But may secondary referral, no? Sorry? May secondary referral, wala? Health lang, okay. Ngayon, nasa population na. Walang ibang referral. So, it was defended during the hearings na dapat ito sa population committee sapagat this is a population measure. So I call it a population control measure. And yung mga population control provisions, yun ang pinaka-objectionable dito. Yung health provisions na nadaanan na sa mga pag-uusap kanina, ay wala po tayong tutol doon. Kailangan po yun. Para magamot yung mga sakit ng ating nagbubuntis at nanganganak, kailangan po yung health provisions na yon. Pero ang sasabihin ko po, hindi mo kailangan isa batas yun. Pwede mo implement kung gusto mo. Kasi may programa pang DOH, PAPCOM, walang legislation yan, pero may RH program. At yung RH program is so described in the bill itself ni Ed Seligman and the others. Section 24, sinasabi na yung appropriation na niya for the RH program of the DOH and PAPCOM will be utilized for the initial implementation of this bill if it becomes law. So, malinaw po. Kaya nilang gawin, kung gusto nila, may pera po diyan. Ngayon, yung RH program po, mula po sa panahon ni Marcos, tama si Doktora, no? Tumabang kay Marcos yan, ako nandun sa Secretary of Information, magkaiba kami. Nag-umpisa po yan, in 1970, naipasa yung batas ng Population Commission. Noong isang araw po dito sa Kapihan ng Bayan sa UP, Alumni Station, kasama po si dating Congressman Lumawig ng Mountain Province. Kinento niya na nung naipasa nila yung batas na yan, sila ni Ninoy nagbiyahe doon sa USAID para gantimpala sa kanila. Kasi ang tumulak po niyan, mga Amerikano, pareho din ang tumutulak ng RH ngayon. Okay? Pero babalikan po natin yan. Ngayon, yung core provisions na sinasabi ko ng batas, ano po yan? Okay, unang-una, the bill seeks to make contraception and sterilization a basic and permanent condition of married life, regardless of the moral convictions and religious beliefs of married couples. Sinasabi nila na binibigyan kayong laya na pumili. Pero hindi po totoo. Sinasabi na ng bill, at ito ang magiging posisyon ng Estado kung maging batas, na lahat kayo mag-contracept, mag-sterilize. Ano gagamitin nyo? Pumili.
Ano ang gamitin? Pumili kayo kung ano gusto ninyo. Kung yung artificial contraceptives and sterilization agents o yung tinatawag nilang natural family planning, which is nothing more than periodic abstinence. Yung sinasabi ng Dr. Manalo na isang araw kang magpipigil. Okay. So, hindi ka tinanong kung gusto mong kumain ng itlog. Sinabi sa'yo, kakain ka ng itlog, pipili ka lang kung boiled o fried. Yan ang ibig sabihin itong proposal na ito. So, yung decision ang galing sa Estado. Okay? At we'll elaborate on that later. Yung second point, the bill seeks to make the state or the government the official provider of contraceptives and sterilization agents, which are to be distributed as essential medicines in all national and local hospitals and other health facilities, as though pregnancy had become a dreaded pandemic. Ang Estado po ang magsusupply sa inyo. Maraming may gusto niyan. Yes, manggagaling sa Estado. Pero may malaking issue na tutumbukin ko po pagkatapos na banggitin yung pangatlo. Ngayon yung third, the bill seeks to impose a mandatory sex education program on minor school children from grade 5 to 4th year high school without parental consent. Okay. Ito yung nakikita kong tatlong core provisions nitong bill na ito. Merong provision yan na kinatatakutan ng marami na yung freedom of conscience hindi mo ma-exercise, na pag tinuligsa mo yung batas, pag naging batas, pwede kang kulungin. Yung punta lang yun, kakabit po ito ng tatlong ito. But the basic issues are contained in these three provisions. Ngayon, mula nung pag-usapan ko itong bill na ito, marami tayong narinig about demography, poverty, human rights, medical science, etc., etc. May isang set of theories and facts on one side, i-dispute ng kabila, magsasalita siya ng counter-theories and counter-facts, which will be rejected by the other side, no? So, saan tayo kanto niya? Alin ang totoo? But the real issue, palagay mo na lahat ng sinasabi ng pro ay tama. Lahat ng sinasabi ng anti, mali. Ang tanong, because ito'y batas, ito may maaaring isabatas alinsunod sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang tanong. Of course, kung papayagan ninyo, pwede nating itanong yung tinatawag ng the overarching principle involved. Bago tayo dumako sa Constitution, we have a meta-legal issue. Meta is above illegal. Itong bill na ito is addressed not to the individual as a citizen. At karamihang batas ng Estado addressed to the individual as a citizen, but addressed to the individual as a human person. The citizen relates to the state, the human person relates to his creator. Whatever free thinking you have, this is the position of philosophy, philosophical anthropology, and all on, etc., etc. Lahat ng disciplines. Even the bioethicists in international conferences acknowledge this. Okay?